Kabanata 1581. Bulalas ni Henry, ang pinuno ng Celestial Sect. Iyan ang isa sa pinakamalakas na figure na umiral sa sinaunang martial world. Hindi ko inaasahan na si Thea, na kailangan pang protektahan noon pa lang, ay magiging napakalakas sa loob lamang ng kalahating taon. Sobrang nahihiya ako ngayon ko lang nilinang ang true energy ko. First rank Grandmaster lang ako. Mapapatay ako agad ni Thea sa isang galaw lang. Nakaramdam ng hiya si Henry. Siya ay hindi tugma para sa kanya sa lahat. Huff! Napabuntong hininga si James. Anong problema, James? Wala. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Inilagay ang lahat sa likod ng kanyang isip. Sa likod bahay ng mansyon ng mga Caden. Nakahiga si Maxine sa kama sa isang kwarto. Sa loob ng silid, kumuha si Bennett ng isang pitchel ng alak at nagsalin ng baso para kay James. Tanong ni James, kamusta si Maxine? Napabuntong hininga si Bennett. Hindi masyadong maganda ang kalagayan niya. Araw-araw, kailangan kong gamitin ang true energy ko para pahabain ang buhay niya. Hayaan mo akong tingnan. Tumayo si James at pumunta sa gilid ng kama. Nakaputing pijama si Maxine. Nakahiga sa kama. Nakapikit ang kanyang mga mata. At mapotla ang kanyang mukha. Kinuha ni James ang kamay ni Maxine at tiningnan ang pulso nito. Maya-maya ay bumitaw na siya. Malubha ang kondisyon ni Maxine. At ang kanyang mga organo ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabigo. Kailangan niya ng ibang tao na gumamit ng true energy para mapanatili ang kanyang sigla. Baka may pagkakataon pa siyang maligtas sa crucifier. Gayunpaman, nawalan si James ng crucifier. At wala siyang magagawa upang gamutin ang mga pinsala ni Maxine sa sandaling iyon. Lumapit si Bennett. Tanong niya, ano sa tingin mo? May magagawa ka ba para iligtas siya? Sumagot si James. Oo. Ngunit kailangan ko ang crucifier. Ninakaw ito ni Luke sa akin. At binabalak kong kunin sa kanya. By the way, Grand Patriarch, narinig mo na ba ang Divine Sword Villa? Ma'am, narinig ko na ang lugar pero wala akong masyadong alam tungkol dito. Ipinaliwanag ni Bennett. Sila ay isang napakababang sekta at bihirang nagpapakita ng kanilang sarili sa sinaunang martial world. Sila ay nagpapakita na isang lihim at nakatagong sekta. Bakit mo sila natanong bigla? Nakilala ko ang omniscient deity mula sa Jade Sect at tinanong ko siya tungkol sa kinaroroonan ni Luke. Sinabi niya na ang isang maalamat na sandata ay malapit ng ipanganak mula sa Divine Sword Villa. Pumunta na si Luke doon. Wala pa akong narinig tungkol dyan. Mag-ingat ka na lang dyan. Kailangan kong alagaan si Maxine at bantayan ang kalagayan niya. Kaya hindi ako makakasama sa iyo. Ngumiti si James at sinabing, huwag kang mag-alala. Kakayanin ko mag-isa. Mag-leave muna ako. Sige. Tumayo si Bennett at personal na pinaalis si James. Bumalik si James sa bahay nila Thea. Malubhang nasugatan din si Maxine at kailangan ng crucifier para iligtas siya. Kinailangan niyang kunin ang crucifier sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, wala siyang masyadong alam tungkol sa Divine Sword Villa. Kaya binalak niyang hanapin si Callan para makakuha ng karagdagang impormasyon. Pagdating niya sa bahay, dinala niya si Thea kay Callan. Doktor din si Callan kaya gusto ni James na suriin niya ang kalagayan ni Thea kung may magagawa ba siya tungkol dito. Kung kahit si Callan ay walang magawa, ang tanging pagpipilian niya ay hanapin si Thomas. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa tirahan ni Callan sa kabisera. Pagpasok ni James, nadatnan niyang nasa bahay din ni Callan si Quincy. Sa ngayon, nanatili si Quincy sa bahay ni Callan upang humingi ng payo sa kanya at matuto ng martial arts mula sa kanya. Si Quincy ay nagpahinga mula sa kanyang abalang schedule upang palihim na magsanay ng martial art. Sa ilalim ng patnubay ni Callan,
Natugunan niya ang kinakailangan upang linangin ang True Every sa loob lamang ng 2 buwan. Sa kaunting oras pa, tiyak na malilimutan niya ang kanyang true energy. Wow! Nandito ka pala James. Pambihirang bisita. Nakangiting bati ni Callan. James. Matamis ding tawag ni Quincy. Kabanata 1582. Niyaya ni Callan sina James at Thea sa kwarto para maupo. James. Thea, anong gusto mong inumin? Tanong ni Quincy. Anything is fine. Mahinang sagot ni Thea. Nagtanong muli si Quincy. Ano ka naman? James. Kahit ano para sa akin din. Wala si James dito para sa isang basta-basta na pagbisita kundi para tanungin si Callan tungkol sa ilang bagay. Umupo si Callan at dumiretso sa punto. James. Alam kong hindi ka bibisita ng walang kabuluhan. Dapat may nangyari kung nandito ka para makita ako. Pwede kang humabol. Tumango si James at sinabing, Ma'am, may kailangan talaga ako sayo. Gusto kong magtanong tungkol sa Divine Swordvilla. Oh, napukaw ang usisa ni Callan. Tiningnan niya si James nang may pag-uusisa at nagtanong. Bakit bigla kang nagtatanong tungkol sa Divine Swordvilla? Walang itinago si James at sinabi sa kanya ang tungkol sa impormasyong nakuha niya mula sa omniscient deity. Ganoon ba? Matapos marinig ito, napaisip si Callan. Isang maalamat na espada ang malapit ng ipanganak mula sa Divine Swordvilla. Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Hindi nagtagal, nakapunta na si Callan sa Divine Swordvilla. Ngunit hindi niya alam ang maalamat na espada. Sa sandaling iyon, bumalik si Quincy na may dalang 2 basong tubig. Inihain niya ang mga ito kina Thea at James. Pagkatapos ay umupo sa isang tabi. Sabi ni Callan, James, hindi ko talaga alam ang kapanganakan ng isang maalamat na espada. Gayunpaman, marami akong alam tungkol sa Divine Swordvilla. Ano ang gusto mong malaman tungkol sa kanila? Ang tinatayang lokasyon at kasaysayan ng Divine Swordvilla. Sabi ni James. Sagot ni Callan. Hindi ako malinaw sa history ng Divine Swordvilla. Gayunpaman, alam ko na sila ay isang mababangki na sekta na umiral sa loob ng maraming taon. At mayroon silang isang maluwalhating panahon ng kasaysayan. Kung tungkol sa lokasyon, sila ay nasa hilagang kanluran ng Sol. Habang nagsasalita, nilabas ni Callan ang phone niya. Binuksan niya ang isang mapa, minarkahan ang isang lokasyon, at ipinadala ito kay James. Halos nasa paligid ng lugar na ito. Ewan ko sa ibang tao sa Divine Swordvilla, pero inawi ko yung may-ari nung pumunta ako doon. Siya ay medyo malakas, at ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok ng 8 ranggo. Kung hindi dahil sa biyahe ko sa Divine Swordvilla, hindi ko malalaman ang ganoong kalakasan na martial artist ay nakatago kay Sol. Sinabi ni Callan kay James ang lahat ng impormasyon na mayroon siya sa Divine Swordvilla. Then, tumingin siya kay James at nagtanong, Nga pala, kailan mo balak umalis? Sumagot si James. Agad-agad. Nagmamadali ka ba? Oo. Napabuntong hininga si James. Nagtungo na si Luke dyan doon. Kinuha niya ang Blade of Justice at crucifier ko. Kailangan kong sumugod doon sa lalong madaling panahon para makabalik sila dahil sa kalagayan ni Thea. Siya nga pala, Callan, doktor ka rin. Kaya pwede bang tumulong ka sa pag-check ng kondisyon ni Thea? Sinulyapan ni Callan si Thea at nagtanong. Ano ang problema niya? Dapat tingnan mo muna. Ma'am, sige, maaari mo bang iabot ang iyong kamay para sa akin? Nang marinig ito, ibinulong ni Thea ang kanyang manggas. Iniunat ang kanyang kamay, at inilagay sa mesa. Mabilis na sinuri ni Callan ang kanyang pulso. Mga 5 minuto ang lumipas. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ni Callan. Anong nangyari? Paano siya napunta sa ganoong masamang kalagayan? Binawi ni Thea ang kamay niya at ngumiti kay Callan. Noong naglilinang ako, maikli niyang ipinaliwanag ang kanyang kalagayan.
Tanong ni James. Dahil marami ka nang nakita. Callan. Ano ang magagawa natin sa sitwasyon ni Thea? Umupo si Quincy sa isang tabi. Ngunit hindi siya nagsalita dahil hindi siya makakapasok sa paksang pinag-uusapan nina James at Callan. Nawala sa isip si Callan. Kabanata 1583. Matapos mag-isip sandali, same time niyang sinabi, napakakomplikado ng sitwasyon. May problema siya sa kanyang dugo. Hindi lamang niya na-absorb ang dugo ng spirit turtle. Ngunit ang kanyang dugo ay nag-mutate din. Mahirap sana itong gamutin kahit na hindi nag-mutate ang kanyang dugo. Natatakot ako na kahit ang modernong medisina ay hindi magawa ang trabaho. Tanong ni James, wala na bang ibang paraan? Maaari lang siyang dumaan sa exchange transfusion. Nag-isip sandali si Callan at sinabing, kailangan niyang palitan ng bagong dugo ang kanyang kasalukuyang dugo. Ang kanyang mga organo ay naka-adapt na sa dugo ng spirit turtle. At sila ay umaasa dito. Ang ordinaryong dugo ay hindi magiging sapat para sa kanya. Dugo lang na mas malakas kaysa sa spirit turtle ang gagana. Gayunpaman, walang garantiya na magtatatagumpay ito. Pagkatapos niyang sumailalim sa exchange transfusion, maaaring makaharap siya ng mga bago tulad ng hindi na muling pagbubuo ng kanyang dugo o hindi ito tugma sa mga organo ng kanyang katawan. Nahaantong sa kamatayan, ipinaliwanag ni Callan ang kanyang pagkaunawa sa kalagayan ni Thea at ang kanyang mga mungkahi kung paano ito gagamutan. Alam ni James kung gaano kaseryoso ang sitwasyon niya. Ganun pa man, naisip niya na magkakaroon ng solusyon si Callan. Anong problema ni Thea? Tanong ni Quincy sa wakas. Marahang umiling si Thea at sinabing, walang problema. Napatingin si Quincy kay James. Gayunpaman, hindi nagpaliwanag si James. Tumayo si James at sinabing, kung ganoon, babalik muna ako at maghahanda na pumunta sa Divine Sword Villa para kunin ang crucifier. Baka gamit ko ito para pasiglahin ang dugo ni Thea at ibalik ang regenerative function ng kanyang dugo. Malubhang nasugatan din si Maxine. Kakailanganin ko ang crucifier para gamutin din ang mga sugat niya. Tumayo si Callan at sinabing, I don't have any plans at the moment. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Pagkatapos ng lahat, si Luke Jan ay isang taksil sa Gu sect at siya ang aking kaaway. Sige, marahang tumango si James. Mas magaan ang loob niya kapag sinasamahan siya ni Callan. Tumingin si Callan kay Quincy at itinuro. Napansin kong maraming tao ang nagta-target sa iyo sa panahon na ito. Dapat kang maging mas maingat kapag wala ako. Kung sa tingin mo ay hindi ka ligtas, maaari kang manatili sa mansyon ng mga Cadence sa ngayon. Dahil si Bennett ang namamahala kay Cadence. Ang mga regular na martial artist ay hindi maglalakas loob na dalhin ang kanilang mga problema doon. Tumango si Quincy. Ma'am, sige, sinaman niya ng tingin si James. May gusto sana siyang sabihin. Pero hinihila na ni James si Thea papunta sa pinto. Muli siyang nagsalita habang papaalis. Callan, babalik muna ako para maghanda. Tatawagan kita kapag umalis na ako. Sige, inalaya ni Callan si James palabas at pinaalis. Ilang sandali pa ay bumalik na siya sa bahay. Sir, ano pong problema ni Thea? Pagbalik niya sa bahay, hinayla siya ni Quincy sa isang tabi at tinanong. Anong problema ni Thea? May nangyari ba? Napatingin si Callan kay Quincy. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya sa kanya ang totoo. Ano? Matapos marinig ang paglalarawan ni Callan sa sitwasyon ni Thea, napabulala si Quincy. Ganoon ba kaseryoso? Sumimangot si Callan at sinabing, mas seryoso ang sitwasyon niya kaysa sa inaakala ko. Kung gayon, hanggang kailan pa siya mabubuhay? Saglit na nag-isip si Callan at sinabing, depende yan kung kaya niyang gamutin ang kondisyon ni James Crucifier. Kung hindi, sa kanyang kasalukuyang paglilinang, dapat siyang mabuhay ng ilang taon pa.
Buti na lang. May ilang taon pa siya. I'm sure gagawa si James ng paraan para magamot siya. Umupo si Quincy at bumantong hininga. Then, she said, speaking of which, nakakaawa talaga ang buhay ni Thea. Mula noong siya ay teenager, hindi siya nagkaroon ng kahit isang araw ng kapayapaan. Ma'am, napabuntong hininga si Callan. Sino ang mag-aakala na si Thea ang pinuno ng Celestial Sect? Kung hindi ko lang nakita ang sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala sa kanya na siya ang kilalang pinuno. Halos imposibleng iugnay ang dalawa. Samantala, pauwi na sina James at Thea mula sa tirahan ni Callan. Nanatiling tahimik si Thea sa loob ng sasakyan. Hinawakan ng mahigpit ni James ang kamay niya at sinigurado. Okay lang. May ilang taon pa tayo. Talagang gagawa ako ng paraan para gumaling ka. Kabanata 1584. Sa totoo lang, hindi rin kumpiyansa si James sa kakayahan niyang pagalingin si Thea. Walang mga tala sa medikal na libro tungkol sa mga kondisyong katulad ng kay Thea. Ang tanging pag-asa niya ay ang crucifer ay gumawa ng isang himala. Sabay na umuwi ang dalawa. Sa bahay, sinamahan ni James si Thea sa buong maghapon. Una niyang binalak na umalis papuntang Divine Sword Villa kinaumagahan. Naalala niya ang impormasyong nakuha niya mula sa omniscient deity. Kailangan niyang maghanap. Ang hari kung gusto niyang malaman ang tungkol sa kinaroroonan ni Xavier. Nag-isip sandali si James at nagpasya na dapat niyang ayusin ang bagay na ito bago tumungo sa Divine Sword Villa. Kinaumagahan. Nagpaalam na siya kay Thea at lumabas ng bahay. Nagtungo siya sa Peace Mansion at nakipagkita sa hari. Inalis sa kanya ang kapangyarihan ng hari. Sa kanyang nominal na titulo, wala siyang ganap na tungkulin na bukod. At hindi rin siya sa anumang pagpupulong. Ang lahat ng mga bagay, anuman ang kanilang kahalagahan, ay pinangangasiwaan ng mga kandidatong tumatakbo para sa titulong hari. Masaya rin ang hari na na-enjoy niya ang oras ng paglilibang. Hari, dumating na si James. Ang hari ay nagbabasa ng isang pahayagan sa pag-aaral ng dumating si Gloom at magalang na nag-ulat. Sa wakas nandito na siya. Ibinaba ng hari ang kanyang pahayagan at lumabas. Hinihintay ni James ang hari sa sala. Bago pa niya makita si hari, may tawa mula sa labas ng silid. Sa wakas nandito ka na. James. Napatingin si James sa papalapit na king. Habang papunta siya sa Peace Mansion. Inisip ni James ang gustong makamit ng hari. Bakit niya tinago si Xavier? Umupo ang hari sa tapat niya at nakangiting nagtanong. Akala ko namatay ka na talaga sa Malgudi. Siguradong maswerte ka. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Hindi nagpatalo si James at dumiretso sa punto. Alam mo ba ang tungkol sa Yada Sect? Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ng hari. Tumingin siya kay James at same time na nagtanong. Paano mo nalaman ang tungkol sa sekta? Masasabi ni James mula sa ekspresyon ng hari na umiral ang Yada Sect. Ang tao sa likod ng Yada Sect ay ang hari. Natural. I have my ways. Bakit mo tinago si Xavier? Ano ba talaga ang motibo mo? Hindi mo ari ni James ang hari. Ang impormasyong dala ni Xavier ay nag-aalala sa maraming tao. Ang hari ay kabilang sa maraming tagapagbigay na ito. Gayunpaman, pinili pa rin ng hari na itago si Xavier. Hindi nakapagtataka na walang mahanap si Xavier. Dahil ang hari ay nagtatago sa kanya. Lumambot ang mukha ng hari. At ngumiti siya kay James. Siguradong kaya mo, James. Nagawa mo pang malaman ang tungkol sa sekta. Curious ako. Paano mo alam? Hindi mo kailangang malaman. Fine. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Dahil dinala ito ni James. Hindi itinago sa kanya ng hari ang katotohanan. He answered honestly. I'm indeed keeping Xavier hidden. Tinabihan ko siya bago kumilos si Halvor. Sa tulong ko, tumakas siya at nagtago bago pa mangyari ang mga bagay-bagay.
Anuman ang nangyayari sa labas ng mundo. Nanatili siyang nakatago at hindi kailanman inilalantad ang kanyang sarili. Itatago mo ba siya dahil gusto mo ang kanyang impormasyon? Tanong ni James. Umiling ang hari at sinabing, hindi. Itinatago ko siya dahil may hawak siyang mahalagang impormasyon tungkol sa teknolohiya ng Z. Hindi lamang makakaapekto ang impormasyong ito sa pag-unlad ni Saul. Ngunit isasama rin ito ang pandaigdigang pagpapasikat at abot ng teknolohiya. Bagamat parang nakipag-alyansa ako kay Halvor. Ginawa ko lang iyon para palabas. Ang teknolohiyang Z ay dapat manatili sa loob ng ating bansa. Nais kong maghintay hanggang matapos ang halalan at isang bagong hari ang maupo bago ito ilabas sa ating bansa. Sa ganoong paraan, may pagpapatuloy namin ang aming pananaliksik. At kumpletuhin ang teknolohiyang Z sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, mapapasikat ni Saul ang Z Network at gawin itong nangunguna sa teknolohiya ng ating mundo. Sinabi ng hari ang kanyang layunin at plano. Naplano ko na lahat simula pa lang. Sa panahon ng Mount Thunder Conference, gusto kong patayin ang lahat ng mga sinaunang martial artist upang maiwasan ang mga bagay na umakyat sa kung ano ito ngayon. Gayunpaman, pumasok ka at pinigilan ako. Hindi ito mangyayari kung hindi ka nakialam sa simula. Huff! Bumantong hininga ang hari at sinabing, James, hindi talaga ako dapat nakikinig sa iyo noon. Dapat ay mas malupit ako at gumamit ng mas malalakas na missile para pabagsakin ang Mount Thunder sect sa lupa. Nakikinig ng mabuti si James. Naiintindihan niya na sinisisi siya ng hari sa nangyari. Ako na ang bahala. Kabanata 1585. Sinabi ni hari, wala kaming maraming oras. Aayusin ko ang lahat sa lalong madaling panahon. Susubukan kong gawin itong isang buwan bago ang pangkalahatang halalan. Kung gayon, mayroon ka pang isang buwan at kalahating natitira. Ma'am, kailangan kong umalis sandali sa kabisera. Pagbalik ko, iabot sa akin si Xavian. Ako na ang bahala sa mga bagay-bagay. Nagkibit balikat ang hari at sinabing, kung tiwala ka na kaya mong lutisin ang lahat, hindi kita pipigilan. Kung tutuusin, magre-retiro na ako, ay i-enjoy ko ang natitirang bahagi ng aking buhay nang hindi nababahala tungkol sa mga nakakapagod na bagay na ito. Mukhang walang pakialam ang hari. May kailangan pa akong ayusin. Kaya aalis na ako. Hindi na nagsalita pa si James at tumayo na para umalis. Pagkaalis ni James, unti-unting naging solemn na ang ekspresyon ng hari. Nagtanong si Gloom, na nakatayo sa gilid, do you really trust James? Sa palagay mo kaya ni James na manalo sa laban sa Orient Commerce at sa Gu Sect? Siyempre, tumango ang hari at sinabing, sa labanan ng Malgudi, ang Gu Sect ay dumanas ng matinding dagok. Nang makitang hindi nagpakita si Lukjan, dapat siyang mag-ingat. Bukod dito, sa katatapos na labanan sa Mount Thunder Pass, pinatay nina James at Thea si Tobias. Sobrang makapangyarihan na ngayon si James. Siya ay may tulong ng mga Kaidan. At kinuha ni Quincy ang mga ari-arian ng mga Lee. Nabalitaan ko na kahit ang mga Sullivans ay handang tumulong kay James. Bukod dito, mayroon siya, Thea's Celestial Sect on his side. Not to mention Kalan na tutulong din sa kanya. Sabihin mo sa akin, sino ang makakalaban kay James ngayon? Tapos, magkaroon na ng kapangyarihan si James. Tatanggapin ba niya ang mga epektong nabuo natin sa mga dekada? Iyan ay labag sa ating interes. Ani Gloom, ang tanga mo. Tumayo ang hari at itinuro si Gloom. Umiling siya at sinabing, bakit mag-alala tungkol sa maliliit na bagay na ito? Kapag naalis na ni James ang Orient Commerce at ang Gu Sect, kailangan pa ba nating mag-alala tungkol sa mga bagay na labag sa ating mga interes? Kung gusto nating umunlad si Saul sa isang malakas na bansa, hindi natin maaalis ang lahat.
Kailangan nating pumikit sa ilan sa mga plano ni James. Hindi na nagsalita pa si Harry. Tumalikod siya at naglakad papunta sa study niya sa second floor. Hinawakan ni Gloom ang kanyang ilong na nag-iisip. Pagkaalis ng Harry, nagmuni-muni siya. Iniisip niya kung mapagkakatiwalaan ba ang Harry. Pinag-isipan niya kung dapat niyang ipagpatuloy ang pagtulong sa mga kandidato ng Harry. Pagkatapos ng maikling pagsasaalang-alang, marahang umiling siya. Hindi siya naniniwalang umaasa sa kanilang mga kandidato. Ang bagong hari ni Seoul ay dapat mapili sa demokratikong paraan. At ang mamamayan sa Seoul ay kailangang magkaroon ng karapatang bumoto. Iyon ang tanging totoo at makatarungang paraan. Sir, saan po kayo pupunta? Tanong ng isang sundalo mula sa Red Flame Army habang nagmamaneho. Bahay ni Callan. Bumalik sa katinuan si James. Sagot niya sa kawal at muling pumikit para magpahinga. Sir, nakarating na po kami. Sige. Nagmulat ng mata si James at lumabas ng sasakyan. Bumalik na naman siya sa bahay ni Callan. Nakahanda na si Callan. Pagkapasok ni James sa silid. Sinabi niya, maaari kaming umalis anumang oras na handa ka na. Hindi na tayo dapat maghintay pa. Umalis na tayo ngayon. Umalis ang dalawa papunta sa rehiyon ng militar. Sumakay sila sa isang pribadong eroplano at nagtungo sa malapit sa Divine Sword Villa. Makalipas ang kalahating araw, nakarating sila sa Las Angton. Matapos makalabas sa paliparan ng militar, sinabi ni Callan, kailangan nating maglakbay ng humigit kumulang 600 kilometro mula dito patungo sa Divine Sword Village. Mahigit ilang araw pa kung magdadrive tayo doon. Ang gulo, kumuha tayo ng helicopter. Nais ni James na maabot ang Divine Sword Villa sa lalong madaling panahon upang mahanap si Luke dyan at makuha ang kanyang mga gamit. Okay lang ako sa kahit ano. Nagkibit balikat si Callan. Inutusan ni James ang Las Angton Military Region na maghanda ng isang maliit na helicopter para sa kanila. Makalipas ang halos isang oras, dumaong sina James at Callan sa isang desyerto na hanay ng kabundukan. Itinuro ni Callan ang kagubatan ng bundok sa kanyang harapan at sinabing, ang bulubundukin sa unahan ay kung saan matatagpuan ang Divine Sword Villa. Ang Divine Sword Villa ay isang mababang profile ngunit makapangyarihang sekta. Ang sekta ay halos hindi nagbigay ng anumang pansin sa makamundong mga gawain. Kahit 100 taon na ang nakalilipas, nang si Seoul ay nasa matinding kahirapan. Walang sinuman mula sa Divine Sword Villa sect ang naglantad sa kanilang sarili. Hindi nila sinuportahan si Seoul sa digmaan. Nalaman ni Callan ang tungkol sa Divine Sword Villa nang nagkataon. Ito na ang pangalawang beses niyang bibisita sa kanila. Napatingin si James sa matarik na bundok na walang bakas ng tao. Tumango siya at sinabing, Ma'am, tingnan natin ang Divine Sword Villa. Dapat tayong pumunta dito. Itinuro ni Callan ang tamang direksyon. Pagkatapos, humakbang siya sa unahan at mabilis na pinamunuan ang daan. Sumunod naman si James sa likod niya. Mabilis na lumipat ang dalawa sa masukal na kagubatan sa bundok. Ang mga kalsada sa bundok ay matarik. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanilang dalawa. Makalipas ang halos isang oras, lumitaw ang ilang makasaysayang gusali sa isang bundok sa unahan nila. Isang puting ambon ang nakapalibot sa tuktok ng bundok. Mula sa malayo, ang mga gusaling ito ay tila langit sa lupa. Nasa unahan natin. Tumigil si Callan sa pagsasalita. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin at lumipad palabas. Mayroon siyang hindi kapani-paniwalang movement skills at madaling tumawid sa bundok. Huminto sa labas ng pasukan ng Divine Sword Villa. Mabilis din makakilos si James. At nakipagsabayan siya kay Callan. Sa harap nila ay isang bakuran. Ang tarangkahan ay mahigit 30 metro ang taas. At ang nakapalibot na mga pader ay halos 10 metro ang taas. Sa labas ng gate,
May isang stone tablet. May ilang salita ang nakaukit sa stone tablet Divine Sword Vilya. Ang mga salitang ito ay isang archaic script mula sa libo-libong taon na ang nakalilipas. Mukhang may medyo mali. Pagdating pa lang ni Callan sa entrance, pakiramdam niya ay may hindi tama. Anong mali? Napatingin sa kanya si James. Nakaamoy ako ng dugo. Bahagyang sumangot muli si Callan sa paligid at sinabing, kakaiba, dapat tayong mag-ingat. May malakas na amoy ng dugo. Isang matinding labanan ang dapat sumiklab dito. At maraming tao ang dapat na namatay. Sa huling pagpunta ko, may mga alagad na nagbabantay sa tarangkahan. At ito ay bukas na bukas. Gayunpaman, walang tao sa paligid ngayon. At ang gate ay sarado. Sumimangot si James at nagtanong. Maaaring ang Divine Sword Vilya ay nagdusa sa ilalim ng walang awan na mga kamay ni Luke dyan. Hindi ko alam. Pumasok na tayo at tingnan natin. Naglakad si Callan sa gate at mahinang kumatok dito. Kriek. Maya-maya, bumukas ang gate. Binuksan ng isang matandang lalaki na may kulay abong damit ang gate at inilabas ang kanyang ulo. Napatingin siya kay Callan at James na nakatayo sa labas. Tapos tinanong niya, sino ang hinahanap ninyong dalawa? Ang Divine Sword Vilya ay hindi tumatanggap ng anumang mga bisita sa ngayon. Pasensya na, pero kung bisita ka, kailangan mong umalis. Sa sinabi nito, kumilos siya para isara ang pinto. Isang hakbang pasulong si Callan at pinigilan siya sa pagsasara ng pinto. Sabi niya, hinahanap ko ang may-ari mo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Siya ay kasalukuyang nasa isang closed-door meditation. Sa sinabi nito, sinubukang isara ng matanda ang pinto. Gayunpaman, gaano man kalakas ang ginawa niya, hindi niya maisara ang pinto. Sinong nandyan? Sa loob ng vilya, isang boses ang umalangaw-ngaw. Bata, binati siya ng matandang nagbukas ng gate ng may paggalang. Dahan-daang bumukas ulit ang gate. Isang matandang nasa 60s at isang binata na mukhang nasa mid-20s ang humarap kina James at Callan. Nakasuot ang binata ng puting damit na may nakasulat na Divine Sword. Nakasuot siya ng napakalumang paraan at may mahabang espada sa kanya. Ang mga walang kaalaman sa mga sinaunang martial artist ay tiyak na iisipin na sila ay isang crew na kumukuha ng isang makasaysayang pelikula. Napatingin ang binata kina Callan at James. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa kanilang dalawa ng ilang segundo. Tapos, tinanong niya, sino ka? Ano ang nagdadala sa iyo sa Divine Sword Villa? Magsasalita na sana si James. Ngunit sinabi ni Callan sa harap niya, you're not qualified to talk with me. Kunin mo ang iyong may-ari na tanggapin ako ng personal. Kabanata 1587. Ha! Nang marinig ito, ngumisi ang binata na nakasuot ng puting roba. Tumingin siya kay Callan ng nakangisi. Tapos umitim ang mukha niya. Malamig niyang sabi, sino ka sa tingin mo? How dare you talk to me sa ganyang paraan? Hindi mahalaga kung sino ka sa labas ng mundo. Kapag nasa Divine Sword Villa ka, susundin mo ang aming mga patakaran. Hindi kami tumatanggap ng anumang bisita sa ngayon. Umalis ka. O kung hindi, o ano, sinulyapan ni Callan ang lalaking nakaputing roba. Mamatay. Biglang hinugot ng lalaking nakaputing roba ang mahabang espadang nakasabit sa kanyang baywang. Beats. Iniwagayway niya ang kanyang mahabang espada. At isang hindi nakikitang sword energy ang dumaan. Itinaas ni Callan ang kanyang kamay at iniunat ang dalawang daliri. Madaling pinigilan ang mahabang espada. Ang kanyang robe ay pumapatak dahil sa hindi magaganap na sword energy. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ng binata. Gusto niyang bawiin ang kanyang mahabang espada ngunit hindi niya magawa. Kahit anong pilit niya, nagbigay ng kaunting puwersa si Callan sa espada. Kumalabog. Naputol ang mahabang espada sa kalahati. Ang putol na talam ay pumutok sa binata. Hindi nakareact ng mabilis ang binata.
At nabutas ang braso niya ng naputol na talim. Isang madugong sugat ang nabuo sa kanyang braso. Ang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong balabal ay tumabi na may malungkot na ekspresyon. Hindi siya nagsalita. At hindi rin siya umatake. Pagkatapos kontrahin ang pag-atake, inilagay ni Callan ang kanyang mga kamay sa likod at mahinang sinabi. Pwede ba tayong pumasok ngayon? Nais magsalita ng lalaking nakasuot ng puting damit. Ngunit nagsalita ang matanda sa harap niya. Dahil narito ka upang bisitahin ang may-ari. Mangyaring pumasok sa loob. Tumabi siya at gumawa ng welcoming gesture. Sa wakas ay nakapasok na sina James at Callan sa gate. Pagpasok sa bakuran, napansin ni James na napakadesyerto ng napakalaking villa at mukhang walang nakatira. Umupo sina James at Callan sa reception hall. Mangyaring maghintay ng ilang sandali habang ipinapalam ko sa may-ari na umalis sa kanyang closed-door meditation. Pagkatapos magsalita, hinayla ng matanda ang binata. Nagsalubong ang kilay ni Callan pagkaalis ng dalawa. Sabi niya, may mali dito. Tanong ni James. Ano? Talagang malakas ang amoy ng dugo. Marami na sigurong namatay dito. Isa pa, noong uli akong dumating. Maraming disipulo sa Divine Sword Villa. Gayunpaman, wala akong nakikitang isa sa kanila sa paligid. Kung hindi ako nagkakamali, siguradong inatake na ang Divine Sword Villa. Nang marinig ito, biglang tumayo si James. Hinaway-kaway ni Callan ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang walang ingat. Tingnan muna natin kung ano ang nangyayari. Sige, umupo ulit si James. Pagkatapos, casual na nag-usap ang dalawa. Naghintay sila ng halos 20 minuto. Haha, Mr. Maverick. Umalangaw-ngaw ang tawa mula sa labas ng pinto. Kasunod ng boses, isang matandang lalaki na mukhang nasa edad 70 hanggang 80 ang lumakad. Puno siya ng lakas. Nang marinig ito, tumayo si Callan at tumingin sa matandang nakasayan na damit na papalapit sa kanila. Napangiti ng mahina si Callan at sinabing, nagkita tayong muli. Kalahating taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Oo, naman. Napabuntong hininga ang matanda at sinabing, napakabilis ng panahon. Kalahati taon na rin. Napangiti ng mahina si Callan. Lumapit ang matanda at umupo sa headset. Tumingin siya kay James. Nakaupo pa rin. At nagtanong dahil sa curiosity. Sino ang binatang ito? Ipinakilala ni Callan. Si James ito. Oh, ito ba ang James na nag-viral kamakailan? Sa katunayan, ang mga bayani ay nagmula sa kabataan. Nga pala, kamusta na ang ipinangako mo sa akin? Nakangiting tanong ni Callan. Oh, nagtanong ang matandang nakasuot ng sayan na damit. May ipinangako ba ako sa iyo? Napangiti si Callan at sinabing, nakalimutan mo na siguro dahil busy ka. Noong nakaraan, binanggit mo na ang isang maalamat na espada ay malapit ng ipanganak sa Divine Sword Villa at hiniling sa akin na bumalik sa kalahating taon upang masaksihan ang pagkumpleto nito. Kalahati taon na lang. Pero nakalimutan mo na. Kabanata 1588. Sa totoo lang, alam lang ni Callan ang tungkol sa pagsilang ng isang maalamat na espada matapos itong marinig mula kay James. Pagpasok pa lang niya sa Divine Sword Villa, naramdaman niyang may mali, kaya kusa siyang naglabas ng pain para subukan ang tubig. Partikular niyang sinabi na nagkita sila ilang buwan na ang nakalipas. Ang totoo ay kamakailan lamang ay nakilala niya ang ari ng Divine Sword Villa. At wala pang kalahating taon ang nakalipas. Ngayon, sigurado siyang impostor ang kaharap niya. Bagamat magkamukha sila, hindi siya ang aktwal na may-ari ng Divine Sword Villa. Sa makatuwid, partikular niyang binanggit ang tungkol sa pagsilang ng maalamat na espada upang mangisda ng higit pang impormasyon. Alam na ni James ang gustong gawin ni Callan nang marinig niya ang usapan. Alam niyang nakipagkita si Callan sa may-ari ng Divine Sword Villa kamakailan at ilang taon na ang nakalipas.
Oh, sinadya mo iyon. Sumagot ang matandang naka-cyan robe. Mr. Maverick, huwag mo akong sisihin sa pagkukunwari kung hindi naaalala. Pagkatapos ng lahat, ang espada ay dumating sa amin. At hindi ko talaga gustong ipakita ito sa iyo. Hindi mangyayari iyon. Nang marinig ito, nabalisa si Callan. Natarante siyang tumayo at sinabing, hindi pwedeng magbago lang ang isip mo. Naibigay ko na sa iyo ang decimation of immortality kapalit nito. Babalik ka ba sa sinabi mo ngayon? Ahem. Tumayo ang lalaking naka-cyan robe at humihingi ng tawad. Mr. Maverick, huminahon ka. Nagbibiro lang ako. Dadalhin kita para tingnan ngayon. Gayunpaman, dapat kang umalis kaagad pagkatapos makita ito. At saka, hindi mo masasabi kahit kaninong tungkol dito. Tumawa si Callan at sinabing, oo naman, sa ganitong paraan, pakiusap. Iminuwestro ng matanda ang pinto. Pagkatapos, tumalikod siya at lumabas ng pinto. Tumingin si Callan kay James at sinabing, fair na. Pagkarinig nito, lumingon ang matanda at tumingin kay James. Sinabi niya, nangako ako sa iyo, ngunit hindi kay James. Nakangiting sabi ni Callan, kapatid ko ito. Dinala ko na siya kaya sabay na lang tayong tumingin. Gusto lang naming makita kung ano ang napaka-espesyal sa espadang ito na inabot ng libo-libong taon upang mabuo. Makakaasa ka na wala kaming ibang intensyon. Sinabi ng matandang lalaki na naka-cyan robe. Kung sasabihin kung hindi, hindi iyon. Kung pipilitin mo, umalis ka na. Kung gayon, hayaan mo akong makipag-usap sa kanya bago tayo umalis. Pagkatapos magsalita, hinayla ni Callan si James. Kinuha niya ang kamay ni James at nagsulat sa kamay niya. Sabay sabi, Kuya, pasensya na, hindi kita mas-undo this time. Titingnan ko at sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Ito ay magiging katulad ng nakikita mo para sa iyong sarili. Gayunpaman, ang mensaheng isinulat niya sa palad ni James ay, ang may-ari ng Divine Sword Villa ay isang impostor. May nangyari siguro sa Divine Sword Villa. Baka may kinalaman ito kay Luke Jan. Titingnan ko ang espada at magkakaroon ng kaunting pananaw dito. Samantala, ginagamit mo ang pagkakataong ito para maglakad-lakad at tingnan kung may kakaiba. Tumango si James ngunit hindi ito sumagot. Pagkatapos, naglakad si Callan papunta sa pekeng may-ari ng Divine Sword Villa at nakangiting sinabi. Fair na, sa ganitong paraan, pakiusap. Ang pekeng may-ari ng Divine Sword Villa ay gumawa ng isang welcoming gesture. Pagkaalis ng dalawa, lumabas si James sa reception hall. Tumayo siya sa entrance at pinagmasdan ang paligid ng villa. Ang buong lugar ay malinis. At ang mga bakuran ay hindi mantsa. Mukhang nalilinis lang ang lugar. Casual na naglakad si James. Napansin niyang may ilang mantsa ng dugo na hindi pa naanod sa kanilang ugat ng puno. Kinumpirma nito ang haka-haka ni Callan na may nangyaring kakilakilabot at napatay ang mga tao sa Divine Sword Villa. Bawal tumingin sa paligid. Isang boses ang nagmula sa likuran niya. Narinig ni James ang tunog at lumingon. Ang taong umatake kay Callan sa gate. Lumapit si James at nakangiting sinabi, ako si James. Ano ang iyong pangalan? Tumingin kay James ang lalaking nakaputing roba at mahinahong sinabi, Bata Giovanni, ang may-ari ng Divine Sword Villa ay ang aking dakilang ninuno. So child ang pangalan mo. Sa isang matangkad na ngiti, kumuha si James ng isang sigarilyo at iniabot ito. Nagtanong, gusto mo ba? Tiningnan ito ni Child ngunit hindi ito tinanggap. Itinabi ito ni James at inakbayan si Child. At sinabing, matagal ko nang narinig ang tungkol sa Divine Sword Villa. Kanina, ito ay isang napakalihim na sekta. Kung magpasya ang Divine Sword Villa na ihayag ang sarili sa mundo. Ang Mount Thunder Sect ay hindi magiging tugma para dito.
Sigurado akong si Divine Sword Villa ang magiging pinuno ng sinaunang martial world. Nang marinig ang gayong mga papuri, napangiti si Child. Kabanata 1589. Binigay na yan. James ang pangalan mo. Oo, tama iyan. Ako si James. James. Hindi naman sa gusto kong magmayabang. Pero ang Divine Sword Villa ay may koleksyon ng mga maalamat na espada sa mundo. Napaka-espesyal ng Dragon Slayer na ilalabas. Ang aming sekta ay gumugol ng higit sa 1,000 taon dito. Mahigit 10 henerasyon ang nagtatrabaho sa pagpapanday ng espada. Kapag nahayag na ito sa mundo, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Nagsimulang ipagmalaki ni Child ang kanyang sekta kay James. Siya ay masigasig habang nagsasalita siya tungkol sa Dragon Slayer. Matamang nakikinig si James sa kanya. Gayunpaman, pinuri lang niya ang Dragon Slayer at hindi nagbigay ng karagdagang impormasyon. Ginoo, Giovanni, pwede mo ba akong ilibot sa villa? Gusto kong tumingin sa paligid. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Child. At malamig niyang sinabi, James, binabalaan kita na huwag kang maglakad. Sa paligid ng villa casual. Ang mga bagay ay tense ngayon. Ang Dragon Slayer ay malapit ng ilabas sa mundo. At tayo ay nasa mataas na pagbabantay. Kung maglalakad ka ng walang pahintulot, huwag mo akong sisihin kung mapatay ka. Tama na yan. May iba pa akong dapat gawin. Kaya hindi ako magstay para samahan ka. Dapat kang bumalik sa reception hall at maghintay. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Pinanood siya ni James na umalis. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa likod bahay. Pagkaraan ng ilang sandali ay may nakita siyang mga gwardya. Inilibot niya ang paningin sa paligid at nakakita ng mga poste ng bantay. Ang kanilang mga depensa ay hindi kapani-paniwalang mahigpit sa likod bahay. Hindi nang ahas na kumilos si James nang padalos-dalos at muling bumalik sa reception hall sa harapan. Samantala, sa isang silid sa likod bahay ng villa, itinulak ni Child ang pinto at pumasok. Maraming tao ang nakaupo sa loob ng silid. Kung napadpad si James sa lugar na ito, makikilala niya ang lahat ng tao sa silid. Lukjan, ang unang emperador ng dugo, si Ezekiel. Gayunpaman, ang Ezekiel dito ay isang pekeng. Ang totoong Ezekiel ay palihim na pinatay ni Thomas noon pa man. Ang Ezekiel sa silid ay si Thomas na nakabalat kayo. Pagkapasok ni Child sa silid, agad na sumulpot si Lukjan sa kanyang harapan at ikinaway ang kanyang kamay. Sampal, isang malutong na tunog ang umalangaw sa silid. Dahil sa biglaang sampal ay napaupo si Child. Sa kabila ng sakit ay agad siyang bumangon at lumuhad sa lupa. Ano ang sinabi ko sa iyo? Child, pasensya na. Lukjan, alam kong nagkamali ako at medyo marami akong nasabi. Patawarin mo ako. Napasapo ang noo ni Child sa lupa at paulit-ulit na humingi ng awa. 1/3. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay madilim at nakakatakot. Bakas sa mga mata niya ang nag-aapoy na galit. Mas wala na sa susunod. Oo, syempre, binigyan ng pangalawang pagkakataon si Child. Samantala, halos 1 oras na naghihintay si James sa reception hall. Masayang nagkwentuhan sina Callan at ang may-ari ng Divine Sword Villa sa kanilang pagbabalik. Haha, kung gayon, hindi kita papansinin. Nakangiting sabi ng may-ari ng Divine Sword Villa. Agad na tumayo si James at nagkaroon ng ganang magsalita. Gayunpaman, nagsalita si Callan sa harap niya. Sige, nakita ko na ang espada. Kaya umalis na tayo. Sasabihin ko sa iyo ng detalyado. With that said, hinayla niya si James at umalis. Lumabas ang dalawa sa Divine Sword Villa. Pagkatapos nilang mag-walk out, agad na nawala ng lakas ang may-ari ng Divine Sword Villa at bumagsak sa lupa.
Namatay siya at hindi na muling bumangon. Saka lang nag-walk out si Luke Jan at ang iba pa. Kabanata 1590. Sabay na umalis sina James at Callan sa Divine Sword Villa at pumasok sa masukal na kagubatan. Sa labas ng Divine Sword Villa, nakaupo si James sa isang bato sa isang open space sa Virgin Forest. Kumuha siya ng sigarilyo. Itinapon ang isa kay Callan. At nagtanong, ano ang sitwasyon sa panig mo? Matapos kunin ni Callan ang sigarilyo, unti-unting naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Sabi niya, dinala ako sa lugar kung saan huwad ang espada at nakita ko ang maalamat na espada. Gayunpaman, ang layunin ko ay hindi makita ang espada. Ito ay upang painitan ang isang bagay. Tanong ni James, ano ito? Sabi ni Callan, nalaman kong totoo ang may-ari. Gayunpaman, siya ay kinokontrol. Kinokontrol ni Luke Jan ang kanyang mga salita at kilos gamit ang goo venom. Ngunit, nakilala ko si Child ng Divine Sword Villa at nakipag-usap ako sa kanya. Sa paghusga sa kanyang mga salita, hindi siya mukhang peke dahil patuloy niyang ipinagmamalaki ang maalamat na espada ng Divine Sword Villa. Paano iyon? Bahaging natarante si James. Tumingin siya kay Callan at nagtanong. Could it be his real? Sinusubukan ba niyang iligtas ang Divine Sword Villa sa pamamagitan ng pagyayabang tungkol sa maalamat na espada para maakit ang atensyon ko kaya gusto kong makuha ang espada? Bahaging natarante si James. Saglit na nag-isip si Callan at sinabing, kahit ano paman, manatili muna tayo rito at pumasok sa gabi para suriin ang sitwasyon bago magdesisyon. Sige. Sa ngayon, wala na silang ibang pagpipilian. Hindi sila maaaring kumilos ng walang ingat bago malaman ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, sa Divine Sword Villa, nag-uulat. Isang tao ang pumasok, lumuhod sa isang tuhod, at sinabing, umalis na sina James at Callan. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Luke Jan. I can't mess with that brat James right now. Pagkatapos kong makuha ang maalamat na espada mula sa Divine Sword Villa, pupunta ako sa King Quavan's Mausoleum para sa pinakadakilang sword technique, ang First Sword Art. Pagkatapos nito, hahaharapin ko si James. Wala si Luke Jan sa labanan sa Mount Thunder Pass. Gayunpaman, ipinadala niya si Ezekiel upang bantayan ang sitwasyon. Sinabi sa kanya ni Ezekiel ang lahat ng nangyari sa Mount Thunder Pass. Kaya, alam niya na si James ay hindi kapani-paniwalang malakas. Kahit si Tobias ay hindi nakatapat ni James. Wala siyang choice kundi iwasan si James. Ano ang susunod nating gagawin? Sir, tumingin si Luke Jan kay Ezekiel. Tumingin si Ezekiel sa First Blood Emperor at sinabing, nasa blood race na ang magpapasya. Kailangan lang nating ihanda ang Dragon Slayer. Nang marinig ito, ang First Blood Emperor ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, papatayin mo ba talaga ang dragon? Siyempre, kung hindi ko papatayin ang dragon, paano ko makukuha ang Dragon Essence? At paano ako magiging pinakamagaling na martial artist? Pero, nag-aalalang sinabi ng First Blood Emperor, nakakatakot ang dragon. Ang lakas nito ay mas malaki kaysa sa martial artists. 1,300 taon na ang nakalilipas. Kahit na hindi mabilang na makapangyarihang mga martial artist, nabigo silang patayin ang lahat. Dragon, ang lakas ng mga martial artist ng ating kasalukuyang henerasyon ay hindi maihahambing sa mga dati. Ang henerasyong ito ay higit na mahina kaysa sa 1,300 taon na ang nakalilipas. Ang pagtatangkang patayin ang dragon ay magiging isang martsa lamang sa kamatayan. Huwag kang mag-alala, sinabi ni Ezekiel. Ang Dragon Slayer ay sadyang ginawa para pumatay ng mga dragon. Noon, ang ninuno ng Blood Race at Divine Sword Villa ay nakatakas mula sa labanan gamit ang Quartz Steel.
10 henerasyon ang nagsumikap ng husto para huwadin ang Dragon Slayer gamit ang quartz steel at dugo ng dragon. Ang Dragon Slayer ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa mga dragon, at magiging madaling patayin ang dragon pagdating ng panahon. Pagkatapos, tumingin siya sa First Blood Emperor at sinabing, ang haba ng buhay ng Blood Race ay mas mahaba kaysa sa ordinaryong martial artist. Kung hindi ako nagkakamali, ang ilang martial artist sa Blood Race ay umabot sa ika-9 na ranggo. Mayroong higit sa isa sa kanila. Tama ba? Totoo yan. Gayunpaman, ang ating Grand Patriarch ay walang pakialam sa mga makamundong gawain. Kabanata 1591. Hindi siya pinabulaanan ng First Blood Emperor. Ang Grand Patriarch ng Blood Race ay talagang tumawid sa ika-9 na ranggo. Gayunpaman, mula nang marating niya ang ganoong kaharian, ni minsan ay hindi siya nakialam sa mga makamundong gawain. Mayroong ilang beses sa kasaysayan kung kailan muntik nang maalis ang Blood Race. Gayunpaman, minsan ay hindi nakialam ang dakilang Patriarch ng Blood Race. Imposibleng kumbansihin siya na patayin ang dragon sa tabi nila. Hindi na kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Bahagyang iwinagayway ni Ezekiel ang kanyang kamay at sinabing, pinili niyang huwag makialam dahil hindi siya sigurado sa kanyang pagkakataong manalo. Kapag nakuha na namin ang Dragon Slayer, walang paraan na siya ay patuloy na pumikit sa aming layunin. Itong dragon ang pinag-uusapan natin. May mga kayamanan sa buong katawan niya. Kailangan lang natin ng kaunti para sa ating sarili. Sa huling panahon iyon, ang Blood Race ang higit na nakikita dito. Nagtitiwala ako na sasamahan niya kami sa paglikha ng isang bagong kaayusan sa mundo. Ang daming sinabi ni Ezekiel. Mas nasasabik si Luke Jan, kahit na ang First Blood Emperor ay natukso. Gayunpaman, hindi niya nawala ang kanyang pagiging makatwiran. Gusto niyang hintayin ang Dragon Slayer na pumasok sa huling yugto nito at tingnan kung ito ay nakakatakot gaya ng inilarawan sa mga alamat. Tumingin kay Luke Jan. Sinabi niya, ayon sa aming kasunduan, magkakaroon ka ng Primordial Sword. At magkakaroon ako ng Dragon Slayer. Siyempre, sabi ni Luke Jan. Itatago ko ang aking dulo ng bargain at bibigyan kita ng Dragon Slayer. Gayunpaman, kailangan mong kumbansihin ang Grand Patriarch ng Blood Race na patayin ang dragon kasama namin. Susubukan ko ang aking makakaya. Sandaling pinag-usapan ng tatlo ang pagpatay sa dragon. Lingid sa kanilang kaalaman, si Thomas pala ang humihila sa likod ng mga eksena. Kasabay nito, sa malinis na kagubatan malapit sa Divine Sword Villa, hinihintay nina James at Callan ang paglubog ng araw. Samantala, napag-usapan nila ang martial arts. Si James ay nakakuha ng karagdagang kaalaman mula sa maikling talakayan lamang. Maya-maya, lumubog na ang araw. 2 figure ang lumitaw sa isang puno sa labas ng Divine Sword Villa at tumingin sa direksyon nito. Itinuro ang patio. Sinabi ni Callan, ang patio ay patungo sa bundok sa likod ng villa. Samantala, ang forge ay matatagpuan sa yungib sa tuktok ng bundok. Ito ay isang bulkan na bunganga kung saan ang mga espada ay pinik gamit ang enerhiya ng init na nabuo ng magma ng bulkan. Ang daanan doon ay binabantayan ng husto. Nakinig ng mabuti si James. Pagpapatuloy ni Callan. Ang layunin natin ngayong gabi ay makalusot at hanapin ang lokasyon kung saan nakakulong ang mga tao ng Divine Sword Villa. Kung maaari, hanapin natin ang may-ari at paalisan siya doon. Kapag nakaalaya na siya, maaari kong alisin ang kamandag ng gu sa loob ng kanyang katawan. Mabang, tumango si James. Sabi ni Callan, we will go separate ways. Mag-ingat upang maiwasan ang paghaharap sa mga tauhan ni Luke Jan. Kung nalantad ang iyong pagkakakilanlan at napaatras ka sa isang sulok, puksain si Luke Jan at iba pa bago ay save ang mga bilanggo. Mag-ingat ka, ha!
Ngumiti si James at sinabing, ikaw ang dapat mag-ingat. Kung tutuusin, mas malakas ako kaysa sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyong humahadlang sa akin. Sinampahan ko na sana si Luke dyan at pinatay ko. Huwag kang kumilos ng walang ingat. Dapat tayong bumalik dito at pag-usapan ang mga bagay pagkatapos mag-scout sa lugar. Nakuha ko. Tumango si James. Pagkatapos, sa isang kisap mata, lumitaw siya sa bubong ng isa sa mga gusali ng Divine Swordvilla. Matapos matiyak ang direksyon, nagpatuloy siya sa paglalakad. Kasabay nito, nagsimulang kumilos si Callan. Kabanata 1592. Pinasok nina James at Callan ang Divine Swordvilla sa paghahanap sa mga bilanggo. Batay sa obserbasyon ni Callan, isang matinding labanan ang naganap sa lugar. Lahat ng iba maliban sa isang maliit na bilang ng mga nakaligtas ay napatay. Samantala, ang mga nakaligtas ay dapat makulong sa loob ng Divine Swordvilla at sa ilalim ng kontrol ng Goo-Venom. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon. Pagkatapos maghiwalay ng mga landas, mabilis na nagpatuloy sina James at Callan. Sa isang kisap mata, lumitaw si James sa bubong ng isang gusali. Pinag-iisipan ang susunod niyang gagawin. Naniniwala siya na napaka-imposibleng hanapin ang mga bilanggo sa Divine Swordvilla na mahigpit na binabantayan. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagpasya siyang hanapin si Child Giovanni upang matuto ng higit pa tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Noong araw, ipinagmalaki ni Nehemias sa kanya ang tungkol sa napakalaking kapangyarihan ng Dragon Slayer. Naniniwala si James na hindi matalino kay Nehemias na magyabang tungkol sa paglitaw ng Dragon Slayer sa isang kritikal na sandali. Maaaring sinusubukan ni Nehemias na pukawin ang kanyang pagkamausisa. Nakatayo sa rooftop, pinagmasdan ni James ang kanyang paligid. Tapos, may nakita siya sa gilid ng mata niya. Sa isang silid sa looban. Umikot-ikot si Nehemias. Hindi makatulog. Tumayo siya at naglakad palabas. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay napagtanto niyang nakaharang na pala ang daraanan niya. Nang hihina, bumalik siya sa kanyang silid habang bumubuntong hininga. Nasaksihan ni James ang buong eksena. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Bumulong siya. Ang mga taong nagbabantay sa pinto ay hindi dapat mula sa Divine Swordvilla. Malamang na isinailalim sa house arrest si Nehemia ng Goo sect. Pero, bakit siya lang ang isailalim sa house arrest? Nagpasya si James na tingnan. Sa pag-snap ng kanyang daliri, ang mga alon ng enerhiya ay tumama sa mga punto ng acupuncture ng mga gwardya. Sa isang iglap, tumayo sila roon na puno ng takot. Tumalon si James mula sa bubong at tuluyang bumagsak sa lupa. Pagkatapos, pumasok siya mismo sa pintuan. Sinong nandyan? Nang marinig ang tunog ng mga yabag, agad na tumayo si Nehemias na kakaupo lang. Nang mapagtantong si James iyon, nag-relax siya ng kaunti at muling umupo sa kanyang upuan. Nakatingin kay James. Malamig niyang sabi, akala ko umalis ka na. Bakit ka bumalik? Pumasok si James, isinara ang pinto, at umupo sa isang stool. Sa pagtingin kay Nehemias, nakangiti niyang sinabi, ang iyong mga salita sa araw ay lubos na nagbigay ng inspirasyon sa akin. Nagpasya akong magnakaw ng espada. Ngumisi si Nehemia. Sino ka sa tingin mo, James? Ano ang iniisip mo na maaari kang gumawa ng espada mula sa Divine Swordvilla? Sa isang kisap mata, humarap si James kay Nehemias at hinawakan siya sa kwelyo. Itinaas siya sa lupa. Anong sinusubukan mong gawin? Namutla ang mukha ni Nehemias. Malamig na sabi ni James. Sagutin mo ng tapat ang tanong ko kung gusto mong mabuhay. Huminahon si Nehemia at tinapik ang kamay ni James. Ibaba mo muna ako. Binitawan siya ni James. Sa pagtingin kay James, si Nehemias ay nagtanong, ano ang ginagawa mo rito? Tiyak na hindi ka pumunta dito para lang sa Dragon Slayer.
Hindi pinansin ni James ang kanyang tanong at nagtanong, "May nangyari ba sa Divine Sword Villa?" Kabanata 1593. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Nehemias. Maya-maya, tumango siya ng bahagya. "Oo," tanong ni James. "Anong nangyari?" Ipinagmamalaki ni Nehemias ang Dragon Slayer noong araw upang maakit ang atensyon ni James. Ang pagbabalik ni James ay pasok sa kanyang mga kalkulasyon. Alam niyang hindi nandito sina James at Callan para tingnan ang Dragon Slayer kundi para sa ibang bagay. Hindi makaalis sa Divine Sword Villa. Wala siyang paraan para humingi ng tulong mula sa labas ng mundo. Kaya naman, sinagot niya ng tapat ang tanong ni James. Mga 1 linggo na ang nakalipas. Sinugod ng mga hindi kilalang lalaki ang Divine Sword Villa at pinatay ang halos lahat ng disipulo sa loob. Ang mga sect elders naman ay nakulong. Ang layunin ng mga lalaking ito ay ang nalalapit. Dragon Slayer. Hindi ko alam kung sino sila. Ang alam ko lang malakas sila. Maging ang may-ari ng Divine Sword Villa ay agad na napasuko. Pagkasabi niya noon ay napatingin siya kay James. "Nauuna ang reputasyon mo, James. Sana mailigtas mo ang Divine Sword Villa." Pinatunayan ng mga salita ni Nehemias ang haka-haka ni Callan. Tanong ni James, "Saan nakakulong ang mga elder ng sekta?" "Hindi lang iyon. Bakit hindi ka kontrolado ng Guvenem?" Sumagot si Nehemia, "Ang bloodline ng Divine Sword Villa ay kailangan para sa paglikha ng Dragon Slayer. Kaya lang naligtas ako. Balak nilang ialay ang aking dugo para sa espada." Nang marinig ito, bumungad sa mukha ni James ang realization. Nagpatuloy si Nehemias, "Lahat sila ay nakakulong sa bundok sa likod ng patio. Dahil ang lugar na iyon ay binabantayan ng husto. Imposibleng lapitan ito, James. Dahil hindi ako makaalis sa lugar na ito sa ngayon. Ikaw lang ang maaasahan ko. Umalis ka agad at tumungo sa Mount Thunder Sect. Ipaalam sa kanila ang sitwasyon at hilingin sa kanila na ipatawag ang mga martial artists sa mundo para iligtas ang Divine Sword Villa. Ang Dragon Slayer ay ginawa sa pagsisikap ng maraming henerasyon sa buong 1 milenyo. Ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Kung ito ay mahulog sa mga kamay ng masasama, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Nagmamakaawa si Nehemias. Nang maunawaan ang sitwasyon, tumango si James at sinabing, "Mag-iisip ako ng paraan." Hindi siya nagtagal at tumalikod na para umalis. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si Nehemia. Pagkaalis ni James, pinalaya niya ang mga acupuncture point ng mga gwardya mula sa malayo. Pagkatapos, nagmamadali siyang umatras mula sa Divine Sword Villa. Matiag ang naghintay siya sa malinis na kagubatan sa paligid ng Divine Sword Villa. Hindi nagtagal, bumalik si Callan. Tanong ni James, "Kumusta ang sitwasyon?" Sabi ni Callan sa pagkadismaya, "Masyadong binabantayan ang Divine Sword Villa. Hindi na ako pumasok dahil nag-aalala akong baka mahuli ako. Kaya, hindi ako nakakuha ng karagdagang impormasyon. By the way, may hanap ka ba?" Tumango si James. "Medyo natutunan ko ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon." Sinabi niya kay Callan ang lahat ng natutunan niya. Then, tumingin siya kay Callan at nagtanong, "Ano sa palagay mo ang susunod nating gagawin?" Nanatiling tahimik si Callan. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, "Huli na ang lahat para pumunta sa Mount Thunder Sect at humingi ng tulong sa kanila. Maaari lamang tayong umasa sa ating sarili. Dapat muna tayong bumuo ng isang kumpletong plano. Tingnan natin. Pupuslit tayo sa Divine Sword Villa at ililigtas ang mga bilanggo. Aalisin ang kamandag ng gu sa loob ng kanilang katawan. At mag-iisip ng paraan para lipulin si Lukjan." "Ma'am," tumango si James. Ibinahagi niya ang parehong opinyon. Huli na para humingi ng reinforcement. Bukod dito,
Hindi niya ninanais na makawala sa kanyang hawak ang pagkakataong patayin si Lukjan. Tahimik siyang nanumpa na lipulin si Lukjan minsan at magpakailanman at babawiin ang Crucifier at ang Blade of Justice. Bukod dito, kapag namatay na si Lukjan, ang Gu sect ay magiging walang pinuno. Sa sandaling iyon, magiging mas madali ang pakikitungo sa kanila. Nagtipon ang dalawa at nagsimulang bumalangkas ng plano. Nagplano silang magsagawa ng operasyon sa gabi. Kabanata 1594. Matapos bumalangkas ng plano, nagpasya sina James at Callan na magsagawa ng operasyon sa gabi. Magkakahiwalay silang pupuntahan. Si James ay kukuha ng atensyon ng mga gwardya at Lukjan, habang si Callan ay papasok at ililigtas ang mga bilanggo. Sa patay na katahimikan ng gabi, halos lahat ng ilaw sa Divine Sword Villa ay namatay. Sa daan papunta sa bundok. Whoosh! Isang figure ang bumaba mula sa langit at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Si James iyon. Ang hitsura ni James ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga disipulo ng Gu sect. Sinong nandyan? Kaagad. Marami ang nag-awit ng kanilang mga espada at sumugod kay James. Dahil silang lahat ay hindi bababa sa pang-apat na ranggo na mga Grandmaster. Mali ang kanilang mga galaw. Sa isang kisap mata, humarap sila kay James. Ikinumpas ni James ang kanyang kamay. At malakas na enerhiya ang naipon sa kanyang palad. Pagkatapos, tumama ang enerhiya sa mga disipulo ng Gu sect. Na agad na pinalipad. Bumagsak sila sa lupa at namimilipit sa sakit. Alerto sa panghihimasok. May sumigaw. Sa sumunod na sandali, isang alon ng mga alagad ang lumabas. Sa sandaling iyon, si Lukjan at ang iba pa ay nasa loob ng bundok. Sa harap nila ay isang malaking pagan. Sa ibaba ng pagan ay isang bunganga ng bulkan. Dahil isa itong minsan bulkan, paminsan ay bumubulwak ang magma mula sa bunganga. Gayunpaman, naharang sila ng malaking pagan. Ito ay ang magma na gumawa ng enerhiya para sa pagan. Mayroong 2 metrong haba na espada sa pagan. Ang pattern ng kaliskis ng dragon ay inukit sa hita nito. Sa sandaling ito, ang espada, na nasa proseso ng paggawa, ay naglabas ng isang malakas na aura. Burble. Umikot ang magma. Ang ilang mga lalaki, na hubot-hubad mula sa baywang pataas, ay humihila ng wind turbine ng napakalakas. Sa pagtingin sa Dragon Slayer na naging pula, ngumiti si Lukjan sa tuwa. Malapit na, mapepeke ang Dragon Slayer. Sana ay hindi ako bigyan ng kapangyarihan nito. Nag-uulat. Sa sandaling iyon, isang disipulo ng Gu sect ang sumugod at lumuhad. Nakapanik na ekspresyon. Sinabi niya, isang nanghihimasok ang nakalusot sa bundok. Nakarating na siya. WHO. Itinaas ni Lukjan ang Blade of Justice, na naglabas ng gintong liwanag. Sa lalong madaling panahon, ang Dragon Slayer ay mapeke. Sino ang magkakaroon ng death wish sa ganitong kritikal na sandali? Si James pala, sabi ng alagad. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Ezekiel. At tahimik siyang bamulong sa ilalim ng kanyang hininga. Ano ang ginagawa ni James? Kahit na hindi niya alam kung para saan si James ay naririto. Ayaw niyang masira ang kanyang mga plano. Ang Dragon Slayer ay kailangang huwad at kontrolin ng Blood Race. Iyon lang ang paraan para makalapit siya sa Blood Race at makalusot sa kanila. Sa ganoong paraan, magagamit niya ang Blood Race para patayin ang dragon sa paraan. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Lukjan. At sumigaw siya, "Damn it! Akala ko umalis na siya. Bakit siya bumalik?" Tumingin kay Ezekiel. Tinanong niya, "Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Si Ezekiel, na si Thomas na nakabalat kayo, ay nawala sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, "Si James ay dapat na pumunta dito pagkatapos malaman ang iyong kinaroroonan. Ang kanyang layunin ay dapat na bawiin kung ano ang kanya."
Sa aking opinyon, dapat nating ibalik ang kanyang mga gamit at paalisin siya kay Divine Sword Villa. Hindi natin siya papayagang makialam sa ating mga gawain. Hindi pwede. Tinanggihan ni Luke Jan ang ideya. Ang Primordial Sword ay ginawa ng pinakadakila sa lahat ng mga panday na tinawag ni Haring Quavon. Paano niya nagawang ibigay ito kay James nang ganoon lang? Kabanata 1595. Kahit na ibigay niya ang mga bagay kay James, walang kasiguraduhan na maliligtas siya. Si Thomas na nakadisguise habang si Ezekiel ay tumingin kay Luke Jan at sinabing, "Wala kang choice, hindi mo ba nasaksihan ang lakas ni James?" Kahit si Tobias na sumisipsip ng kapangyarihan ng napakaraming martial artist ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sa palagay mo ba ay matatalo siya ng pinagsamahan nating tatlo? Naging malungkot ang ekspresyon ng First Blood Emperor. Alam niya ang lakas ni James. Hindi niya maisip kung paano niya naibalik ang kanyang lakas sa ganoong kaikling panahon. Paano niya nakuhang muli ang kanyang lakas? Dumagundong. Isang matinding labanan ang naganap sa labas ng yungib. Lalaban ako hanggang sa mapait na dulo. Hawak ang Blade of Justice sa kanyang kamay. Sinisingil ni Luke Jan. Nang makita ito, sinubukan ng First Blood Emperor na sumunod. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ezekiel sa isang oras at sinabi, "Mayroon ka bang hiling na kamatayan? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin?" Tanong ng First Blood Emperor. Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni Ezekiel, hinding-hindi ibibigay ni Luke Jan ang Primordial Sword at Crucifier. Bagamat naniniwala siyang hindi siya magapi, mas mahina siya kay James. Hayaan siyang makipaglaban ng walang kabuluhan habang sinasamantala natin ang pagkakataon at tumakas. Ang First Blood Emperor ay nag-aalangan. Pagkatapos, tumingin siya kay Ezekiel at sinabing, "Hindi ba mabibigo ang mga plano natin kapag namatay siya?" Ngumiti si Ezekiel at sinabing, "Kapag namatay na siya, ang Blood Race ang mananaig sa mundo ng walang kalaban-laban. Ikaw, sa kabilang banda, ang magiging pinakamakapangyarihang individual sa mundo." Ang First Blood Emperor ay tumingin kay Ezekiel na may hinala sa kanyang mga mata. Hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan si Ezekiel. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis. Iyon ay dahil sa sobrang nakakatakot si James na kumukulo ang kanyang dugo kapag nakita siya. Kumuha na tayo. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, pinili ng unang dugo na emperador na tumakas. Samantala, nagmamadaling lumabas si Luke Jan na may hawak na Blade of Justice. Nang mapagtanto na si Ezekiel at ang unang emperador ng dugo ay wala sa likuran niya, natigilan siya. Nagkaroon ng chance silang tatlo laban kay James kung magkatrabaho sila. Ngayon, nag-iisa. Naniwala siyang imposibleng talunin niya si James. Pati na ang pagpatay sa kanya. Damn it! Nagmura siya. Pagkatapos, hinabol niya si Ezekiel at ang First Blood Emperor at nakita. Sa labas, si James ay nakikipaglaban sa mga disipulo ng Gu sect. Bagamat makapangyarihan sila, hindi sila tumayo. Isang pagkakataon laban kay James. Kahit wala ang Blade of Justice, madali pa rin niyang natalo ang mga ito. Si James ay sumulong, nag-iwan ng bakas ng kamatayan at pagkawasak. Gayunpaman, kahit na pagdating sa bundok, wala pa ring bakas si Luke Jan at ang iba pa. Naguguluhan siya. Whoosh! Nang siya ay naliligaw, lumitaw si Callan. Kaagad. Aniya, hindi man lang nagpakita si Luke Jan sa kabila ng lahat ng kaguluhan. Malamang natakot siya sa iyo at tumakas. Dapat mong subukang hanapin ang landas ng pagtakas na kanyang tinahak. Mananatili ako at ililigtas ang mga bilanggo. Nakuha ko. Tumango si James at nagmamadaling pumasok sa kuweba. Sa pagpasok sa yungib, maraming disipulo ng Gu sect ang nagtaas ng kanilang mga sandata at sumugod sa kanya.
Isang nakakatakot na aura ang lumabas sa loob ng katawan ni James at pinalipad sila. Pagkatapos, bumagsak sila sa pader at bumagsak sa lupa. Biglang hinawakan ni James ang isa sa mga disipulo at malamig na tinanong. Nasaan si Luke dyan? Hindi ko alam. Pagkarinig nito ay agad siyang sinampal ni James na patay. Pagkatapos, lumapit siya sa isa pang disipulo at malamig na nagtanong. Nasaan si Luke dyan? Hindi ko alam. Ang Gu sect ay isang tapat na grupo. Kahit na nahaharap sa kamatayan. Hindi nila ipinagkanulo si Luke dyan. Alam ko. Sa pagkakataong iyon, isang boses ang nagmula sa likuran. Napalingon si James. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na hubad mula baywang pataas ang lumapit sa kanya at itinuro ang kailaliman ng yungib. Na sinasabi, may isa pang labasan sa direksyon na iyon. Dumiretso ito sa likod ng bundok. Nang marinig ito, agad na humabol si James. Kabanata 1596. Sinisingil ni Luke dyan ang Blade of Justice sa kamay. Gayunpaman, si Thomas, na disguised bilang Ezekiel, at ang First Blood Emperor ay nagpas siyang tumakas. Nang makitang wala na ang dalawa, pinili rin ni Luke dyan na tumakas. Pagkatapos ng lahat, wala siyang pagkakataon laban kay James ng mag-isa. Sa labasan ng bundok sa Divine Sword Villa, nag-walk out si Ezekiel at ang First Blood Emperor. Iiwan na lang ba natin si Luke dyan? Lumingon ang First Blood Emperor at tumingin sa kuweba sa likod nila. Sinabi ni Ezekiel, ano pa bang pagpipilian ang mayroon tayo? Sinabi ko sa kanya na ang pinagsama-samang lakas namin ay walang kapares kay James. Ang pagtalikod ay mapapatay lang tayo. Paano ang Dragon Slayer? Sinabi ni Ezekiel, huwag kang matakot. Malapit nang malikha ang Dragon Slayer. Maaari tayong bumalik at bawiin ito mula sa Divine Sword Villa. Nang marinig ito, ang First Blood Emperor ay natahimik. Whoosh! Sa sandaling iyon, may narinig akong ingay mula sa likuran. Si Luke dyan iyon. Nang maabyutan silang dalawa, sinaway sila ni Luke dyan. Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit ka tumakas sa ganoong kritikal na sandali? Sinabi ni Ezekiel, masyadong makapangyarihan si James. Wala tayong pagkakataon laban sa kanya. Ang pakikipaglaban sa kanya nang wala sa panahon ay mapapatay lamang tayo. Well, at least we live to fight another day. Damn it! Nagmura si Luke dyan. Puputusan ko siya. Umalis na tayo. Hawak ang Blade of Justice sa kanyang kamay. Tumalikod siya para umalis. Pero bago pa sila makaalis, naabutan na ni James. Nang makita niya ang tatlo, sumigaw siya. Wala ka nang matatakbuhan. Nakatalyze niya ang true energy at sinugod sila. Nakaharang sa kanilang dinadaanan. Nagkatinginan ang tatlo. Swish! Itinaas ni Luke dyan ang kanyang espada. At isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Bagamat binalak niyang tumakas, wala na siyang ibang pagpipilian ngayong naabutan na sila ni James. Samantala, tumingin si Ezekiel sa First Blood Emperor. At tumango ang dalawa. Pagkatapos, naghiwalay sila ng landas at nagmamadaling tumakas. F***. Nagmura si Luke dyan. Gusto na rin niyang tumakas. Gayunpaman, panay ang tingin ni James sa kanya. Sa tingin mo ba matatakot ako sa'yo? Malamig na sabi ni Luke dyan. Sinulyapan ni James ang Blade of Justice bago tumingin kay Luke dyan at malamig na sinabi. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Lumapit ka sa akin. Damn you. Nagdilim ang mukha ni Luke dyan. At hinampas niya. Kasing bilis ng kidlat ang kanyang paggalaw. Naiwasan ni James ang kanyang pag-atake at hinampas siya sa likod. Si Luke dyan ay sumure-sure paarap at halos bumagsak sa lupa. Si James ngayon ay nasa tuktok ng 5th stair at malapit nang tumawid sa 6th stair. Dahil dito, ang kanyang bilis ay mas malaki kaysa kay Luke dyan, na hindi nabanta sa kanya. Iyon lang ang mayroon ka.
Walang ganang sabi ni James. Darn it. Matapos tamaan, umikot ang blood energy sa loob ng katawan ni Lupjan. Pagkatapos, tumalikod siya at naglaslas gamit ang kanyang espada. Agad-agad, sumambulat ang materialized na sword energy, na madaling naiwasan ni James. Kahit na ginamit ni Lupjan ang kanyang buong lakas, nabigo siyang masugatan si James at sa halip ay tinamaan siya sa likod. Boom! Bumagsak siya mula sa langit at bumangga sa isang puno, na agad na naputol sa kalahati. Kabanata 1597. Bumaba mula sa langit si James at tinapakan ang dibdib ni Lupjan. Itinaas ni Lupjan ang kanyang palad upang hampasin si James, na nag-react sa oras at sinalubong ang kanyang pag-atake. Si James ay pinalipad sa langit sa pamamagitan ng shockwave, habang si Lupjan naman ay mas lalong hinampas sa lupa. Bagaman siya ay nasugatan, hindi pa rin nawawala ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Nang samantalahin ang bintana ng pagkakataong nakahain, nagmamadali siyang tumakas. Nang makita ito, lumapit si James sa kanya sa isang iglap at hinawakan ang kanyang braso. Hinayla ito ng malakas sa proseso. Basag. Dinig na dinig ang tunog ng mga buto. Hinawi ni James ang braso ni Lupjan. Arg! Umalangaw-ngaw sa buong rehiyon ang isang nakakasakit na sigaw. Lumikot ang ekspresyon ni Lupjan sa sakit. Hindi alintana. Hindi niya pinansin ang sakit at nagmamadaling tumakas. Whoosh! Sa isang kisap mata, bumungad sa kanya si James at hinarangan ang kanyang pagtakas. Tumutulo ang dugo sa naputol na paa ni Lupjan habang tinatitigan niya si James at umungal. Puputulan kita. Sa sandaling iyon, itinagayway ni Lupjan ang Blade of Justice sa kanyang kamay sa pagsisikap na itakwil ni James. Kahit na nasugatan siya, nakakatakot pa rin ang kanyang sword technique. Ang mga alon ng sword energy ay nagmula sa ang espada, na pumihil sa walang habas na lumapit sa kanya ni James. Patuloy na umiwas si James sa kanyang atake. Sa proseso, naghanap siya ng pagbubukas. Pagkatapos, lumitaw ang isang pagkakataon, nang samantalahin ang maikling bintana ng pagkakataon. Mabilis siyang sumulpot sa likod ni Lupjan at hinampas ang kanyang likod ng napakalakas. Agad na pinalipad si Lupjan at bumagsak ng husto sa lupa. Sinubukan niyang gumapang pataas, gayunpaman, samuka siya ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Casual na naglakad si James papunta sa kanya. Ikaw. Pagtingin kay James, samuka ulit siya ng dugo. Tinapakan ni James ang dibdib ni Lupjan at tumingin sa kanya pababa. Binibigkas ang bawat salita. Lupjan, tapos para sa iyo at sa Gu Sect. Pagkasabi niyan, buong lakas niyang hinampas si Lupjan. Pagkatapos, hinawakan niya ang Blade of Justice at hinanap si Lupjan para sa crucifixion. Hindi niya pinansin ang naghihingalong Lupjan dahil alam niyang malapit na itong mamatay. Tumalikod na si James para umalis. Samantala, si Lupjan ay nakahiga sa isang pool ng dugo. At nararamdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang elixir field ay nawasak. At ang kanyang true energy ay ganap na nagkalat. Hindi lang iyon, nawalan din siya ng braso. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang kanyang buhay na malapit ng magwakas habang unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan. Alam niyang namamatay na siya. Tulong. Iligtas mo ako. Siya ay humingi ng tulong sa walang kabuluhan. Pagkatapos ng lahat, walang kahit isang tao sa paligid. Matapos bigyan ng kamatayan si Lupjan, kinuha ni James ang Blade of Justice at crucifixion at bumalik. Sa kanyang pagbabalik, pinalaya na ni Callan ang mga nakakulong na tao ng Divine Sword Villa. Hindi lang iyon. Natanggal na ang kamandag ng ghoul sa loob ng katawan ng may-ari. Sa sandaling iyon, nakikipag-usap si Callan sa mga disipulo ng Gu Sect. Dahil si Callan ang dati nilang sect leader,
Hindi nakialam si James sa mga internal affairs ng Gu sect. Makalipas ang isang oras, inalis ng lahat ng mga disipulo ng Divine Sword Villa ang Gu Venom sa loob ng kanilang katawan. Ngayon, 100 o higit pang mga disipulo ang natitira, na ang karamihan sa kanila ay mga panday ng espada. Ang iba pang mga disipulo ay inalis ni Luke Jan noong 1 linggo. Ang mga disipulo ng Divine Sword Villa ay nagsimulang linisin ang larangan ng digmaan. Samantala, sa main hall ng Divine Sword Villa, malungkot na sinabi ng may-ari, "Hindi ko akalain na kailangan nating dumaan ng ganitong sakuna. Utang ko sa inyo ang aking pasasalamat. Kung hindi dahil sa iyong tulong, kami ay..." Marahang iwinagayway ni Callan ang kanyang kamay at pinutol siya. Sinabing, "Kaaway din natin si Luke Jan." Siya nga pala. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Kamusta si Luke Jan?" Sabi ni James, "Magkasama silang tatlo. Nang maabyutan ko, nakatakas na ang dalawa pa." Bagamat humihinga pa si Luke Jan nang umalis ako, siya ay malubhang nasugatan at hindi na mabubuhay ng matagal. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Callan. At sinabing, "Sa wakas, naresolba na ang usapin. Dahil wala na ang Gu sect, umaasa akong bumalik sa Sol ang kapayapaan at katahimikan." Kabanata 1598, Buntong Hininga. Huminga ng malalim si Callan. Bahagyang nabigla siya nang marinig ang balita ng pagpanaw ni Luke Jan. Si Callan ay nakikipag-date sa sect leader ng Gu sect, at nanumpa siya na ipaghiganti ang kanyang mga nahulog na kasamahan sa labanan laban sa Gu sect. Kahit ngayon, sa kaibuturan niya, may hinanakit pa rin siya. Minsan, naisipan niyang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Gayunpaman, ang kanyang pasya ay nag-alinlangan. Inisip niya si Luke Jan bilang isang tiwala. Bagamat pinagtaksilan niya siya sa huli, naunawaan niya ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Anong mali? Nang makita ang mapanglo na ekspresyon ni Callan, tanong ni James, "Wala lang." Bahagyang umiling si Callan at sinabing, "Nga pala, ano ang susunod mong planong gawin?" Sinabi ni James, "Nabawi ko na ang kontrol sa Crucifer. Dapat akong bumalik kaagad para iligtas si Thea. Malubha rin ang mga sugat ni Maxine. Kailangan nila ang tulong ko." "Ma'am," tumango si Callan at sinabing, "Kung ganoon, bumalik ka kaagad. Mananatili ako sa Divine Sword Villa ng ilang araw pa." Pagkatapos ng lahat, ang First Blood Emperor at Ezekiel ay nagawang makalusot sa iyong pagkakahawak. Nag-aalala na ako na babalik sila kaagad. Nauubusan na ako ng oras. Aalis ako kaagad. Sige na, kumaway si Callan. Tumayo si James at umalis pagkatapos ipaalam sa may-ari ng Divine Sword Villa. Pumunta siya sa lugar kung saan siya bumaba ng eroplano at nagtungo sa rehiyon ng militar gamit ang isang helicopter. Pagkatapos, sumakay siya ng eroplanong papasok sa capital. Sa pagsikat ng araw, nakarating na siya sa rehiyon ng militar ng Red Flame Army. Hindi na siya umuwi bagkus ay tumuloy na siya sa tirahan ng mga Kaidan. Iyon ay dahil si Maxine ay nasa isang mas delikadong sitwasyon. Bagamat ang mga sugat ni Thea ay kasing bigat, dapat ay maayos na siya sa ngayon. Kaya naman, nagpasya siyang iligtas muna si Maxine. Pagdating niya sa tirahan ng mga Kaidan, sayang 8 na ng umaga, sa isang silid sa patio ng mga Kaidan. Nakahiga si Maxine sa kama habang nakasuot ng puting damit. "Naging maayos ba ang lahat?" tanong ni Bennett. "Ma'am," tumango si James at sinabing, "Things went fairly smoothly. I'd say, nilipol ko si Luke Jan, ang sect leader ng Gu sect, at binawi ko ang Blade of Justice at Crucifer. Ngayong walang pinuno ang Gu sect, lilipol ko silang lahat kapag nailigtas ko na si Maxine. Bilasan mo, iligtas mo siya." Medyo malubha ang kalagayan niya. "Nakuha ko." Lumapit si James kay Maxine habang nakatingin sa maputlang mukha nito. Inilabas niya ang crucifer sa ilalim ng manggas nito.
Matapos itong i-disinfect ng True Energy, kumuha siya ng karayom at tinago ito ng True Energy. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumislap ang karayom. Walang kapintasang ipinasok ni James ang karayom sa noo ni Maxine. Pagkatapos, hinawakan niya ang pangalawang karayom. Hindi nagtagal, lahat ng 81 karayom ay naipasok. Nagsimulang manginig ang katawan ni Maxine. Kasabay nito, isang mainit na agos ang damaloy sa kanyang katawan at pinagaling ang kanyang malubhang na sugatan sa katawan. Makalipas ang humigit kumulang 20 minuto, siya ay nagkamalay. Sinimulan ni James ang pagbunot ng mga karayom. Salamat, James. Hirap na sabi ni Maxine. Bagamat sinubukan niyang bumangon, hindi siya makapagbigay ng kahit isang onsa ng lakas. Bahagyang kumaway si James at sinabing, "You're still too weak at the moment. Humiga at magpahinga. Nandito ako para ipasok muli ang mga karayom pagkatapos ng ilang araw. Sa oras na iyon, dapat ay ganap kang gumaling." Napakamangha, bulalas ni Bennett. Kahit na ipinagmamalaki naming mga Kaidan ang aming sarili bilang mga practitioner ng medisina sa loob ng maraming henerasyon. Wala akong magagawa para gamutin ang kanyang mga pinsala. Ang isipin na ang kanilang mga karayom mula sa iyo ay magagawa ang lansihin. Ngumiti ng mahina si James. Ito ay lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo kung ano ang maaaring gawin ng Crucifer. Kabanata 1599. Kapag natanto ang tunay na kakayahan nito, sino man, gaano man kalubha ang kanilang mga pinsala, ay maaaring mabuhay muli. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Kailangan kong umuwi at tingnan si Thea. Nag-aalala si James kay Thea. Kaya naman, nang magkamalay si Maxine ay umalis na siya. Hindi nagtagal, nakauwi na siya. Pagdating sa bahay, agad niyang itinulak ang pinto at pumasok. Gayunpaman, wala si Thea sa sala. Umakyat siya sa taas at binuksan ang pinto ng kwarto niya. Doon, naka-lotus position si Thea sa kama. Sa sandaling ito, naglabas siya ng nakakatakot na aura, at ang kanyang mga mag-aaral ay ganap na pula. Nang makita ang kalagayan niya, kahit si James ay hindi napigil ang makaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Thea, tawag niya. Noon lang naalala ni Thea ang sarili. Ang kanyang nakakatakot na aura ay hamupa, at ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal. Tumayo siya. Tumingin siya kay James at binigyan siya ng isang matengkad na ngiti. Bumalik ka na, darling. Naging maayos ba ang lahat? Oo, naging maayos ang lahat. Anong ginawa mo ngayon lang? Nakakatakot ang itsura mo, sabi ni Thea. Hindi makasabay ang supply ng dugo ko. Kaya nag-catalyze ako ng True Energy para mapanatili ang mga function ng katawan ko. Pagkatapos ng paglilinaw ngayon, dapat silang tumagal ng karagdagang 3 araw. Natahimik si James. Nanlamig ang kanyang dugo nang maalala ang eksenang nasaksihan niya kanina. Maging siya, bilang asawa ni Thea, ay hindi maiwasang matakot. Nahirapan siyang isipin kung anong klaseng tao ang lalabas sa kanya sa palabas. Matapos manatiling tahimik ng ilang oras, sinabi niya, "Nakahanap ako ng Crucifer. Dito, hayaan mong ipasok ko ang mga karayom sa iyong katawan. Baka ibalik nito ang regenerative ability ng dugo mo." "Ma'am," tumango si Thea. Alam niya ang kanyang kalagayan. Kahit ang Crucifer ay hindi siya mailigtas. Anuman, pinahintulutan niya si James na subukan ang mga bagay sa takot na mabaigo siya. Sinimulang ipasok ni James ang mga karayom. Dahil malakas ang kanyang true energy, madali niyang naipasok ang lahat ng 81 karayom. Gayunpaman, nanatiling pareho ang kalagayan ni Thea kahit anong pilit niya. Matapos maubos ang kanyang true energy, umupo siya sa kama at napaluha. "I'm sorry, Thea. Kasalanan ko ang lahat." Niyakap siya ni Thea at inaliw. "Hoy, ayos lang. May oras pa ako.
Hindi ngayon ang oras para mag-alala tungkol sa mga walang kwentang bagay na tulad nito. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa Divine Sword Villa. Habang sinusubukan ni Thea na aliwin si James, mas lalo siyang nakaramdam ng kilabot sa loob. Gayunpaman, kahit na dismayado siya, kumpiyansa siyang nagbigay ng katiyakan. Mag-iisip ako ng paraan para iligtas ka. Ma'am, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa Divine Sword Villa. Isinalaysay ni James ang sunod-sunod na pangyayaring naganap kay Thea. Nang marinig ang kanyang pagsasalaysay, nagsalubong ang kilay ni Thea. Darling, paano ka makakaalis bago matiyak na patay na si Luke dyan? Tiyak na alam mo kung ano ang kaya ng Gu Sect. May kapangyarihan ang Gu Venom na buhayin ang mga patay. Nag-aalalang sabi ni Thea. Hindi naman, sabi ni James. Tinanggal ko ang isang paa niya at sinira pa ang elixir field niya. Kahit ang crucifer ay hindi siya mailigtas. Walang paraan na buhay pa siya. Umaasa ako. Patuloy ni Thea. Kahit buhay pa siya, hindi ko akalain na kaya niyang gumawa ng masama in the future. Darling, ito ang perpektong pagkakataon para puksain ang impluwensya ng Gu Sect sa capital. Kapag nalipol na sila, ang Orient Commerce lang ang humahadlang sa atin. Kung wala si Tobias, ang Orient Commerce ay isang tupa sa patayan. Tumango si James at sinabing, I share the same opinion. Magsisimula akong maghanda para lipulin ang mga labi ng Gu Sect sa capital. Kabanata 1600. Ngayong patay na si Luke dyan. Ito ang perpektong pagkakataon para gumawa ng hakbang laban sa Gu Sect. Tatalakayin ko ang mga detalye kay Maxine bago bumuo ng isang plano. Tumingin si James kay Thea at sinabi, bagamat maaaring hindi nasiyahan si Thea nang marinig ang pagpapalaki niya kay Maxine. Si Maxine ay nasa kontrol na ngayon ng mga Kaidan at nagtataglay ng malaking buwis sa kabisera at maging sa Orient Commerce. Walang alam si James sa sitwasyon sa capital. Kaya, kailangan niyang maging ganap na handa sa lahat. Sige na, nakangiting sabi ni Thea, you know, Maxine's a pretty nice girl. Mas kilala mo ang sarili mo sa kanya. Napatingin si James kay Thea. Sa sandaling iyon, hindi niya maintindihan ang nais nitong sabihin. Tumayo si Thea at inayos ang sando ni James habang seryosong sinabing, sa kalagayan ko, hindi na ako mabubuhay ng matagal. 2/3. Pagkatapos kong mawala, kailangan mo ng isang tao sa tabi mo. Tapos, tumahimik siya. Alam niyang maiintindihan ni James ang ipinahihiwatig niya. Hindi kumibo si James at sa halip ay niyakap siya nito. Ipagpatuloy mo. Mayroon kang dalawang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Makalipas ang buwan, sabay tayong aalis sa capital. Pagkasabi niya noon, tinulak niya si James palayo silent. Tumalikod si James para umalis. Pagkaalis ni James, hindi napigilan ni James na malungkot. Napakaraming paghihirap ang pinagdaanan ni Thea. Hindi niya siya makita. Pagkatapos, tumungo siya sa tirahan ng mga Kaidan. Si Maxine ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Bagamat siya ay mahina pa, ang kanyang mga sugat ay hindi na nagbabanta sa buhay. James. Nang makita niya si James, sinubukan niyang bumangon. Nagmamadaling lumapit si James sa kanya at pinigilan siya. Nagpapagaling ka pa. Dapat magpahinga ka ng mabuti sa ngayon. Nandito ako ngayon para magtanong sa iyo ng ilang katanungan. Kukunin ko ang aking bakasyon. Kung gayon, tumalikod na si Bennett para umalis. Siya ang nag-aalaga kay Maxine habang wala si James. Ngayong nakabalik na si James. Tapos ang kanyang trabaho. Pagkaalis ni Bennett, tanong ni Maxine, ano ang gusto mong malaman? Tinanong ni James, ano ang sitwasyon ng komersyal na mundo sa capital? Sabi ni Maxine, medyo complicated. Ang interes ng Orient Commerce ay nakatali sa interes ng marami.
Kabilang dito ang Ancient Four at marami pang ibang pamilya na itinatag noong isang siglo. Tulad ng Toxons, sa pagtatatag ng New Era Commerce. Agad na natanggap ni Quincy ang suporta ng Dons of the North. Sa kanilang suporta, maraming iba pang negosyo ang nagsimulang dumagsa sa aming panig. Pagkatapos niyang kunin sa mga negosyo ng mga Lee, mas lumaki ang New Era. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat. Kulang pa rin kami ng karaniwang interes sa iba pang negosyo ng New Era Commerce at itali ang mga ito sa amin. At saka, kahit gawin natin, hindi pa rin tayo makakalaban sa Orient Commerce. Habang sinasabi niya iyon, tumingin siya kay James at nagtanong, "Bakit? Gagawa ka na ba agad?" "Ma'am," tumango si James at sinabing, "Ngayong patay na si Lukja ng Gu Sect at Tobias, pinuno ng Phantom Army, ito ang perpektong pagkakataon para mag-atake." Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Maxine, "Maraming binisita ko ang mga Sullivans. Matapos ang mga kaganapan na naganap, ang kanilang pasya ay maaaring magsimulang mag-aalinlangan. Gayunpaman, kailangan mo pa ring pumunta doon at personal na makilala si Zaiden Sullivan, Patriarch of the Sullivans. Samantala, ang mga Kaidan ay maaaring umalis sa Orient Commerce anumang oras at sumali sa New Era Commerce. Kapag ang mga Sullivans ay sumali sa aming panig, ang New Era ay lalong tataas ang laki. Sa panahong iyon, ang ekonomiya ni Sol ay nasa kamay ng Orient Commerce at New Era Commerce." Inalok ni Maxine kay James ang kanyang payo. Bago gumawa ng hakbang, dapat niyang palakasin ang lakas ng New Era Commerce upang takutin ang Orient Commerce. "Ma'am," pagkatapos ng diskusyon, tumango si James at sinabing, "Isasama ko si Quincy sa mga Sullivans." Pagkasabi niya noon ay tumayo siya at umalis. Pagkaalis niya, tinawagan niya si Quincy. Samantala, hirap na bumangon si Maxine. Pagtayo pa lang niya, pumasok si Bennett at sinabing, "Anong ginagawa mo, Maxine? Dapat magpahinga ka ng mabuti."